yung mga kwento ng ating mga kababayan na pumunta rito. Ang pinaka problema po nila, kailangan matuto tayong maging matibay, no? Hindi lang yung titi ha, talagang matibay na matibay, hindi titi lang ang titibayan. Pumunta kayo rito para magtrabaho at ayusin ang buhay, at maybe balang araw kukunin yung pamilya at dito na mamumuhay. Doon kayo mag-concentrate. Yung mga negatibong mga bagay-bagay at walang mangyayari sa akin at sa pamilya ko kung mananatili ako dyan sa baba. Kailangan pag bumagsak tayo mga kaibigan ay kayanin natin na bumangon ulit mga kaibigan, no? Kasi kapag hindi tayo gagalaw, walang ibang gagalaw para sa atin kundi yung sarili natin. Mga kaibigan, masaya ako dahil katatapos syempre kong kumain. Oo, umuwi ako dahil meron pa po tayong mga tirang pagkain at yun po ang aking kinain mga kaibigan, para syempre makatipid tayo. At ngayon naman mga kaibigan, meron tayong pag-uusapan dito, kasi syempre gusto ko lang pong vlog para may content ako, at gusto ko rin makapagbigay ng tips sa ating mga kababayang pumupunta or gustong pumunta dito sa Europe, in particular mga kaibigan dito sa Germany, sa unang-una sa lahat mga kaibigan, yung mga naobserbahan ko dito, yung mga narinig ko, yung mga kwento ng ating mga kababayan na pumunta rito, at yung mga bagong kapupunta rito, at yung mga medyo tumagal-tagal na rito, ang pinaka problema po nila or problema natin, kasi pati ako mga kaibigan, ay yung lingwahe, yung German language, ay nako mga kaibigan, kailangan ma-master. Hindi naman po pwedeng ma-master kaagad natin yan, pero bigyan po natin ng oras ang German language para gumanda yung ating German, lalong-lalo na kapag pupunta ka rito at magtrabaho, yung mga nasa nursing care or yung mga nasa home for the aged, kailangan po talaga na matuto po tayong mag-German mga kaibigan, may isa akong kwento sa nawawala ako mga kaibigan, hindi ko pala kayang magmaneho at mag-concentrate sa aking pag-vlog. So meron akong narinig na kwento ng ating isang kababayan na laging para bang hindi naman siya binubuli, pero lagi siyang pinapagalitan. Kasi kadalasan iba yung naiintindihan niya, doon sa pinagtatrabahuan niya, at ito po isang nurse, laging napapagalitan, laging naiinis yung kanyang mga katrabaho. Siyempre pinapagalitan ng kanilang supervisor o yung boss, dahil hindi naman sa bobo yung ating kababayan, kasi kapag bobo yun ay hindi nakapunta rito yun. So ibig kong sabihin, yung miscommunication, yun bang iba yung pagkakaintindi sa sabi ng kausap, ay siyempre iba yung gagawin, di ba? Normal lang yun. At parang nadidismaya siya, ay siyempre masakit ang loob, bakit ganito ganyan, so hindi ko alam, matagal ko na siyang hindi nakita, pero hindi ko alam kung nandito pa siya, baka umuwi na yon sa atin sa Pilipinas, hindi nakayanan yung ganitong pagtatrato sa kanya, kasi dito mga kaibigan ay walang personalan dito,
Walang personalan sa trabaho. Kapag magagalit yung supervisor mo o yung boss mo, ay siyempre talagang magagalit yan. Hindi naman nila ibig sabihin na ikaw ay personalin at ikaw ay insultuhin o saktan. Hindi po ganon. Sinasabi nila yon kasi dito po mga kaibigan, diretsahan. Lalong-lalo na pagtrabaho, walang paligoy-ligoy. Kung nagkamali, sabihin kaagad na nagkamali para hindi na uulitin yung pagkakamali. Ganon. Walang paligoy-ligoy dito. Di ba? So, yan mga kaibigan, kaya ko sinasabi na yung German language, yun talaga ang talagang kailangan tutukan natin, no? Pag-aralan nating mabuti, no? So, yung ano naman, yung kumbaga kapag nandito ka na, lahat naman pwedeng matutunan no? Saan ka ba nakakita ng pagpasok sa trabaho ay expert na kaagad sa lahat ng bagay? Wala naman sigurong ganun. Ano? Kailangan matutunan yung trabaho, yung kung paano nila ginagawa rito. Kasi maaaring iba yung style ng pagtatrabaho mo doon sa pinagtatrabahuan mo ngayon kaysa yung style ng ginagawa nilang trabaho dito. Pero parehas rin ang resulta, no? Siguro kung saan ka nagtatrabaho medyo mas mabilis, dito medyo mas mahina, or the other way around, na dito mas mabilis or dyan sa pinagtatrabahoan mo medyo hindi siya mabilis, no? Kasi importante dito mga kaibigan, walang kwak-kwak sa trabaho. You have to deliver, no? Kung anong ibig sabihin nun sa Tagalog, hindi ko alam. Basta magtrabaho at ayusin ang trabaho. Yun lang. Paano natin gagawin yon? Kung hindi natin alam mag-German, mahirap. Kaya pag-aralan natin mga kaibigan ng German, no? Talagang bigyan natin ng priority. Diba? Yun ang pinaka tip ko sa inyo mga kaibigan, kung gusto po ninyong pumunta dito sa Germany, no? Yung German language talaga. Kasi yung iba pa nga umiiyak na, nadidepress, no? Sa ano naman, sa kultura, sa culture, iba yung kultura nila dito mga kaibigan. Pero sa akin naman, yung aking personal na pananaw dyan, Pilipino tayo mga kaibigan. Ang mga Pilipino ay madaling makibagay sa ibang bansa, madaling mag-adjust. So wala akong ano dyan, wala akong nakikitang problema dyan, no? Tayong mga Pilipino ay nagkikibagay naman tayo, no? At kahit saan mo tayo, saan natin matagpuan ng mga Pilipino ay nakikihalubilo at nakikibagay sa ibang kultura, no? Kaya huwag kayong mag-alala. Siyempre nung unang-una pagka pasok niyo dito sa Germany, mako-culture shock talaga kayo, no? Ang talagang siguro maano ninyo ano kagad ninyo kung talagang wala pa kayong experience dito sa Germany, ay yung talagang disiplinado yung mga tao dito. Disiplinado sila. Hindi ko po sinasabing wala po tayong disiplina, tayong mga Pilipino, ano? Pero iba yung disiplina nila kaysa sa ating mga Pilipino, diba? At tama naman yun kung titignan natin yung country, oo, nabuo naman nila itong Germany magmula nung winasak ng World War II sa disiplina. Kung wala silang disiplina, hindi nila naitayo kaagad yung Germany na maging first world country kung walang mga disiplina yung mga tao dito, diba? So yan mga kaibigan. Tapos huwag kayong mag-alala. Ang ano dito ay
kumbaga para bang the nature will help you, kumbaga ibig ko sabihin basta't ginagawa mo yung mga dapat mong gawin, yung mga obligasyon mo, inaayos mo yung mga kamalian mo sa trabaho, binibigyan mo ng panahon yung pag-aaral sa German language, yun, yung batas nila ay sinusunod mo, huwag kang basta-basta magdura, magkalat sa paligid kasi maka-high blood sila sa'yo, no? Kasi walang gumagawa ng ganyan dito, no? Yung basta-basta nagkakalat ka ng basura sa paligid na ganun. Meron siguro yung mga young people na walang pakialam sa mundo, syempre, pero mostly disiplinado pagdating sa ganyan. Basta't kung alam mo na lahat ay ginagawa mo, ay magiging anong buhay mo dito, magiging maayos. Oo, na ngayon naman mga kaibigan, ako naman ang maisi-share ko ay yung experience ko, ganun din. Pumunta ako rito, nakibagay ako, nagtrabaho ako, nakihalubilo ako, no? Tapos nag-aral ako rito. Pagkatapos ako nag-aral, nagtrabaho, syempre. Yun. Hindi naman hindi ko naman kaagad nalaman lahat ng mga nalalaman ko ngayon dito sa Germany, ng ano lang, ng very very short period of time, no? 18 years na ako dito mga kaibigan sa Germany. So syempre marami na rin akong na-experience at natutunan. Kaya yun lang ang aking maipapayo po sa inyo, no? Kasi alam mo naman na merong mga nahihirapan ngayon ng mga kababayan natin, yung mga kadadating lang. Nabubulol na naman ako. So kailangan matibay ka rin dito mga kaibigan. Oo. Ay ako noon ay high blood ako, medyo emotional ako. Emotional hanggang na ngayon naman. Pero makalipas ng ilang taon ay medyo natutunan ko rin na hindi personalin yung mga galit ng mga kaklase ko, yung boss ko. Ay siyempre, diba? Ang ipinakita ko naman ay talagang ready ako na mag-adjust, mag-aral, may kumbaga ready ako na matuto, di ba? Yun yung importante, ipakita mo na desidido ka talagang ayusin ang buhay mo, tutulungan ka. Pero pag pumunta ka dito mga kaibigan at pakaangkaang ka dito, ay wala. At saka yung mga sinasabi nila na huwag kang magtrabaho, parehas din ng cook ang ibibigay sa'yo kaysa yung mga sahod ng mga nagtatrabaho. Huwag kayong mag-concentrate dyan mga kaibigan, kasi maraming ganyan dito, yung talagang sinasamantala yung mga benefit dito, no? Na kahit wala kang trabaho ay may ibibigay pa rin sila sa'yo para mabuhay ka. Bibigyan ka ng apartment, no? Para hindi ka maging homeless, diba? Huwag niyong isipin yung mga yan. Pumunta kayo rito para magtrabaho at ayusin ang buhay, at maybe balang araw kukunin yung pamilya at dito na mamumuhay. Doon kayo mag-concentrate. Yung mga negatibong mga bagay-bagay ay alam ko naman na hindi natin maiwasan na isipin yung mga ganun. Yung paminsan-minsan ay magiging negative tayo, ay normal po yung mga yan na nararamdaman ng isang tao, kasi tao lang po tayo. Nasasaktan rin, minsan positive, minsan negative, minsan hindi natin alam kung tatayo tayo o hindi, minsan umiiyak tayo na parang walang dahilan, minsan kumbaga
pagod na tayo sa trabaho at gusto natin na umuwi ng Pilipinas. Normal yung mga yan. No? Yan ay minsan tinatawag na loneliness at saka homesick, no? Ay nandito na tayo mga kaibigan. Kaya yun, kailangan matuto tayong maging matibay, no? Hindi lang yung titi ha, talagang matibay na matibay, hindi titi lang ang titibayan. No, diba? So ganun lang at mag-focus tayo sa ating goal, kumbaga, no? Kasi ako mga kaibigan na walan ako ng focus sa aking goal dahil sa napakaraming mga dahilan at bumagsak rin ako at nawala rin lahat sa akin. May mga kwento rin akong hindi maganda rito, pero inisip ko yung pamilya ko at inisip ko na walang mangyayari sa akin at sa pamilya ko kung mananatili ako dyan sa baba. Kailangan pag bumagsak tayo mga kaibigan ay kayanin natin na bumangon ulit mga kaibigan, no? Next. Ay naku, parang may matino akong sinabi ngayon pero parang kalokohan pa rin. Pero totoo mga kaibigan yung mga sinabi ko, no? Basta importante matibay tayo at gawin natin yung dapat nating gawin. Kasi kapag hindi tayo gagalaw, walang ibang gagalaw para sa atin kundi yung sarili natin. Maraming salamat sa panonood. Okay, let's go.